Hello everyone! Welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang maramdaman na parang may kinakatok ang Diyos sa puso mo, pero nag-aalangan kang sumunod? Marahil may ipinapagawa siya sa iyo. May nais siyang iwanan mo o may bagong hakbang na gusto niyang tahakin mo. Pero dahil sa takot o pagiging komportable, nananatili ka na lang sa dati. Kung ganyan ang nararamdaman mo, ang Numbers chapter 10 ay may mahalagang paalala para sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang gumagabay sa kanyang mga anak. Tinatawag din niya sila upang kumilos sa tamang oras. Sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay nagsimula silang maglakbay. Numbers chapter 10 verse 13. Sa Numbers chapter 10, iniutos ng Diyos na gumawa ng 2 trompetang pilak. Ang mga ito ay ginagamit upang tipunin ng bayan, magbigay ng hudyat sa paglalakbay at hinanda sila sa mga susunod na hakbang. Hindi basta-basta umaalis ang Israel. Hindi sila kumikilos ayon sa sarili nilang plano. Naghihintay sila sa hudyat ng Diyos. Nang tumunog ang trompeta at gumalaw ang ulap ng presensya ng Diyos, saka lamang sila naglakbay. Pinapakita nito na ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi dapat pinamumunuan ng emosyon o sariling kagustuhan, kundi ng salita at paggabay ng Diyos. Maraming pagkakataon na gusto nating pumilos agad. O kaya naman, ayaw nating kumilos kahit malinaw na ang tawag ng Diyos. Pero ang tunay na pagsunod ay hindi lamang paghihintay. Ito rin ay ang pagiging handang tumugon kapag nagsalita na ang Panginoon. Tanggapin natin na ang direksyon ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa sarili nating plano. Kapag siya ang nangunguna, may kapayapaan kahit hindi natin alam ang lahat ng mangyayari. Magtiwala tayo na ang Diyos ay marunong magbigay ng tamang hudyat sa tamang panahon. Hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nagmamadali. Kapag tinatawag kanyang sumulong, sasamahan kanya. Kapag pinaghihintay kanya, may mabuti siyang layunin. Ang kailangan lamang natin ay makinig at sumunod. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Naririnig ko ba ang tinig ng Diyos? O mas pinakikinggan ko ang sarili kong takot? May hakbang ba na matagal nang ipinapagawa sa akin ng Panginoon, ngunit patuloy kong ipinagpapaliban? Handa ba akong tumugon kapag siya ang tumawag? Kung may bahagi ng buhay mo na alam mong tinatawag ka ng Diyos upang isuko o simulan, lumapit ka sa Kanya ngayon. Sabihin mo, Lord, buksan mo ang aking puso upang marinig ko ang iyong tinig. Bigyan mo ako ng tapang na sumunod saan mo man ako dalhin. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon. Ibinibigay rin niya ang kanyang presensya sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kapag nakikinig ka sa kanyang tawag at sumusunod sa kanya, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat
dahil ikaw ang aming tapat na gabay. Salamat dahil patuloy kang nagsasalita sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na espiritu. Patawarin mo kami sa mga panahong mas pinili naming sundin ang aming takot kaysa sa iyong tawag. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig at maging handang sumunod kahit hindi namin nakikita ang buong daan. Bigyan mo kami ng pananampalatayang magtiwala na saan mo kami dalhin ay naroon din ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating quiet time ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpalakas ng iyong pananampalataya, ibahagi mo rin ito sa iba upang mas marami pang makarinig ng anyaya ng Diyos na sumunod sa Kanya. Hanggang sa muli, tandaan mo, know ang katotohanan ng salita ng Diyos, accept ito sa iyong puso, at trust ang Panginoon dahil ang Kanyang tawag at direksyon ay laging para sa ating ikabubuti. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating episode. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.